mga kapatid, Happy New Year po sa inyong lahat mga kapatid. Saan man po kayong panig na mundo naroroon, matiwasay at maayos na pagsalubong po ng bagong taon sa inyo mga kapatid. At sa mga OFW naman po katulad namin na ngayon po ay nasa trabaho pong sasalubong po ng 2025 New Year ay may enjoy din po namin yan. Kapiling po at kasama po ang ating mga mahal sa buhay via video call naman po mga kapatid. Mag-ingat po tayo sa gagawin nating pagsalubong sa 2025. Kumusta po kayo mga kapatid? Talakayin po natin mga kapatid, batay po sa inilabas po ng SWS survey ng mga nakaraan, talakayin po natin ang mga party list naman po mga kapatid. Ang mga party list po na nangunguna po, parang wala pong pinagbago mga kapatid. Ang inilabas po ng SWS po, Social Weather Station na ito po ay Social Pulse Philippine Party List Preference for 2025 election mga kapatid. Ito po ay, tignan natin Ayan po, makikita po natin. Unang-una po dito, number 1, Tingog Party List. Naku po. Number 2, yung Tingog Party List guys alam nyo na kung kanino yan, kay Martin Romualdez at kay Yeda Romualdez, sa mag-asawang Romualdez po. At kasama po dyan si Jude Asidre mga kapatid. Okay, dito po tayo Susuportahan nyo pa po ba yan, yung mga ganyang party list? Kayo po ang tatanungin, may naitulong po ba yan sa inyong lugar, sa inyong mga nasasakupan? Ano po ang nagawa ng Tingog Party List sa inyong buhay mga kapatid? Ito po ba ay nakapag-ambag at nakapagdulot po ng maayos na pamumuhay? Nakapagbigay po ba ito ng maayos sa serbisyo bilang pagtayo at bilang isang kinatawan ng inyong lungsod mga kapatid o ng inyong mga distrito? Nakatulong po ba ng malaki sa Tacloban, mga taga-Tacloban? Nakatulong po ba sa inyo ang Tingog Party List? Okay, dito tayo mga kapatid. Dito po tayo sa number 2, ACT-CIS Party List mga kapatid. Kung matatandaan nyo mga kapatid, naging matunog po ang ACT-CIS Party List dahil po kay Senador Rapi Tulfo mga kapatid. Ito po ay palaging naipapalabas sa RITI po, sa Rapi Tulfo in Action mga kapatid. Hanggang ngayon po ay nagpapatuloy pa rin ito. Ito po ay sa mga Tulfo, sa asawa po ni Rapi Tulfo na si Jocelyn Tulfo. Sino pa po ba itong mga, basta sa Tulfo po ito mga kapatid, at si Erwin Tulfo, kaisa din po dito sila po ito, mga ACT-CIS, mga sa Tulfo naman. Kung ang Tingog ay kay Romualdez, ang ACT-CIS naman po ay kay Tulfo mga kapatid. Okay, number 3 naman po, Wilbert Tolentino. So, ito po ay social media influencer mga kapatid. Ahon Mahirap Party List, number 3. Number 4 naman po, Ako Bicol mga kapatid. Ako Bicol Party List. Kinatawan naman po ito ni Saldico mga kapatid. At meron to, sino tong isa? May isa to na nakalimutan ko na yung Bungalon mga kapatid. Si Bungalon, yan, sila yan. Saldico. Nakatulong po ba ito sa lungsod ng Bicol? Nakatulong po ba ang Ako Bicol Party List sa inyo mga kapatid dyan sa Bicol? Mga kapatid, mag-comment po kayo kung may naiambag po ba sa pamumuhay nyo po at napaganda po ba ang lungsod ng Bicol sa tulong po ng inyong lingkod na si Saldico. Mag-comment po kayo sa ating YouTube channel at babasahin natin yan. Okay, dito po tayo. Number 5 naman po mga kapatid, BBM Party List. Siguro to kay Bongbong Marcos ito, Kay Bongbong Marcos siguro ito. Number 6 po, Agimat Party List mga kapatid. Agimat Party List. Ito po ay sa mga Rebilla. Bong Revilla, Lani Mercado, Strike Revilla, mga anak po kay Jolo Revilla. Sa mga anak po ito ng mga Revilla, ito po Agimat Party List. Sa mga taga-Bacoor po, malungsod ng Cavite, ano po ang naiambag sa inyo ng Agimat Party List mga kapatid? May naitulong po ba ito sa paglago at ng ekonomiya ng inyong mga lungsod? Mag-comment po kayo mga taga-Cavite Okay, number 7 po tayo. TGP Party List mga kapatid Parang bago po itong TGP Party List. Ito pong Sibak Party List kay Eddie Villanueva. Nakaslot po siya ng number 8 mga kapatid Eddie Villanueva. Kay Sen Joel Villanueva to mga kapatid
May naitulong po ba? May naiambag po ba mga kapatid ang Sibak Party List? Mukhang hindi po yata pumasok ang ang yung kay Sagip Party List Wala, mukhang wala Number 9, Solid North Party List. Number 10, Pacman Party List. Number 11, Akay ni Sol Party List. At number 12, One Rider Party List mga kapatid. Ito yung kay Rog Gutierrez, Yung One Rider Party List kay Rog Gutierrez ito. At saka kay, pangalan nito, itong si Busita. Nako po, Diyos ko. One Rider Party List, may niambag ba ito? Mukhang wala itong nagagawa mga kapatid. Kaya tayo mga kapatid itong mga party list na ito. Piliin nyo po. Kung ito man ay ginagawa ng Social Pulse Philippines na manipulahin ang isipan ng taong bayan, ay nagkakamali po kayo. Ito po ay kinandak noong December 2024, server period December 1 to December 20, na may 5,000 katao po ang kanilang na-survey mga kapatid. Ito ba ay mind conditioning? Hindi natin alam kung ito po ang gustong iboto ng ating mga kapatid. Ay mag-isip-isip po kayo mga kapatid, pumili po kayo ng mga karapat-dapat na mailuluklok. Ang mga tatayo po sa inyong lugar ay dapat po ay naaayon po at nakatutulong po sa inyong lungsod mga kapatid. Maging matalino tayo mga kapatid, gamitin natin ating mga puso at isipan kung ang mga niluluklok natin ay nakatutulong po ba at nakapagbibigay ba ng ginhawang buhay para sa maraming Pilipino mga kapatid. Ito po, mayroon po tayong nakita mga kapatid buaya sa camera, pakicheck po, buaya sa camera, huwag nang iboto sa distrito mga kapatid. Nako po, nangunguna po Martin Romualdez, Robert 8 Barbers, Joel Chua, Jefferson Conghun, Franz Castro, Joseph Paduano, Benny Abante, Gervil Luistro, Aurelio Dang Gonzales, Dan Fernandez, Raul Manuel, David Suarez, Arlene Brosas, Rog Gutierrez, Romy Acop, Francisco Paul Ortega. Naku, may mga kulang pa dito dito si Kimbo, si Stella Kimbo, bakit parang wala? Marami pang kulang mga kapatid, i-check nyo kung kayo po ay ang nasasakupan niya mga lugar natatakbo po sa inyong lungsod. Mag-isip-isip po kayo mga kapatid. Gamitin nyo po ang inyong mga puso at isipan ng inyong mga iutak sa pagboto po. Kung ang mga taong po ba ito ay karapat-dapat pa pong maglingkod sa inyong lungsod mga kapatid. Kung merong pong mga bago na makapagbibigay at makapag-aayos ng buhay at ng lungsod at makapagbibigay ng kaginhawaan niya sa inyong lungsod, wag na pong ibalik ang mga dati kung meron naman pong choices at kung meron naman pong maayos na mga kalaban mga kapatid. Mag-isip-isip po kayo at pag-isip-isipan nyo sa darating na eleksyon. Tignan nyo po ang mga mukha na yan, magmatsyag po kayo at bantayan nyo po ang magiging galaw at magiging takbo sa mga darating na araw at panahon mga kapatid. Tignan nyo ang mga mukha na yan 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 nakikita nyo Yang mga yan, mga pahirap sa bansang Pilipinas mga kapatid. Okay, dito tayo mga kapatid, natapos na tayo sa mga yan. Dito tayo. Ngayong araw po ay nagkaroon po ng pasasalamat si Vice President Sara Duterte at nagkaroon po siya ng liham at pakikiisa at pakikisimpatya sa mga kapatid natin na nag-celebrate po ng New Year. Naway maging matiwasay po ang pagsalubong po ng bawat Pilipino sa 2025 na darating mga kapatid. Basahin po natin naging panayam po at naging video po ngayong araw ni Vice President Sara Duterte. Ang taong 2024 ay sumubok sa ating katatagan at humuhulma sa ating bilang isang sangbayanang naninindigan para sa katarungan at kaunlaran. Ngayong 2025, sama-sama nating harapin ang iba't ibang hamon na magpapatibay sa atin bilang isang bansang patuloy na nananalig sa Diyos at nagtutulungan para sa ikauunlad at ikabubuti ng ating pamilya mga kapatid. Galing po yan kay Vice President Sara Duterte. Yan po ang naging pahayag niya ngayong araw mga kapatid. At dako tayo dito mga kapatid sa trust rating po na inilabas po ngayong ng SWS survey kay Vice President Sara Duterte po mga kapatid at kay Bongbong Marcos na inilabas po ng SWS survey ng 4th
quarter survey po, no? Humabol pa po, no? Sa pagtatapos ng taon, may inilabas po sila, may kita po natin dito ng SWS survey ay December, may kita po natin from July, September to December. Makikita po natin ha, kay BBM muna tayo. BBM July, nakita mo ha, 42% ang trust rating. Noong September, naging 33 at ngayong December ay 29. Mga kapatid, nakikita natin ha, ang pagbulusok po ng kanilang mga trust rating, hindi lang kay BBM at pati din po kay Vice President Sara Duterte, mga kapatid. Dito naman po tayo kay Vice President Sara Duterte, mga kapatid. Nung July po ay 45%, nung nag-September po naging 29%, ngayon pong December ay naging 23%. Ito po ay batay sa social weather station po na inilabas po ng kanilang survey firm, mga kapatid. So nakikita po natin, di po tayo magtataka sa mga ilalabas pong datos ng SWS survey at iba-ibang grupo, mga kapatid. Ito po ay nagpapatunay po na talagang gising po at mulat po ang taong bayan sa tunay pong nangyayari, mga kapatid, dahil ang mga politikong ito, ang mga taong ito na inihalal sa ating bansa ay inaasahan pong makapagbibigay ng kaginhawaan sa bawat isang Pilipino, ngunit sa kasamaang palad po ay nauuwi lamang po sa pamumulitika at bangayan po ng magkabilang panig. Ito po ay tanggap na po at accept na po ng maraming Pilipino, no? Ang mga trust rating at approval ratings po talaga nila ay bubulusok po talaga pababa, lalo na palapit po ng palapit ang taong ng eleksyon, no, nagaganapin po sa ating 2025. At ngayon po, lalo po ngayon, magiging matindi po ang bakbakan na dahil pasapit na po ang campaign season ng 2025 election ay habang lumalapit po ito, mga kapatid. At magsisimula po ngayong January ay patindi po ng patindi at paigting po ng paigting ang labanan sa bagitan po ng magkakabilang panig, mga kapatid. Aasahan po ng maraming Pilipino, pero ito po ay nakasalalay po sa ating pag-iisip, sa ating kakayahan na pumili ng mga iluluklok natin sa posisyon, mga kapatid, whether sila po ay mga senador, mga congressman at mga mayor na tumatakbo. Isipin po natin palagi kung ang mga tao pong ito ay makapagbibigay ng sapat at kaginhawaan, may takot sa batas at makikinig po sa boses ng sambayan ng Pilipino. Ito po, kung ganito po ang inyong magiging basihan ng pagpili, naway magiging matiwasay po ang inyong pag-iisip, mga kapatid, sa mga darating na panahon. Ang pakiusap lang po natin, buksan po natin ang ating mga isipan, ang ating mga puso at damdamin sa tunay na nangyayari po sa sitwasyon ng politika ngayon. Maging mapagbatyag po tayo, mga kapatid, sa mga nagiging galaw po ng bawat politiko. Uniulit po natin, ang 2025 national election ay masalimuot, mga kapatid. Kayo po, mga kapatid, ano po ang inyong masasabi sa ating naging talakayan ngayon? Magbigay ka po ng komento dyan sa ating YouTube channel at babasahin po natin yan, mga kapatid. Maging matiwasay po at maging maingat po tayo, mga kapatid, sa pagsalubong po ng 2025. Maraming salamat po sa inyong support, mga kapatid. Magpapaalam na po tayo.